Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin itong si Senador Bato de la Rosa, Pastor Kibuloy at yung nangyari ho dyan sa may kick-off proclamation rally ho dyan sa may saan ba yun? Inaris Gym, Pasig City. Nandyan ho yung mga taga kay OJC para sa kick-off proclamation rally dyan sa Inaris Gym, Pasig City. Alam naman ho natin ito si Pastor Kibuloy, dyan ho naka-detain, no? Dyan ho naka-piit sa Pasig. Kaya siguro dyan nila naisip magkaroon ng kick-off proclamation rally dyan sa Inaris Gym, Pasig City. Hindi natin alam kung gaano kalapit yung Inaris Gym, Pasig City doon sa may selda. Pinagkukulungan ho ni Pastor Kibuloy. Siguro siguro mas pinili nila dyan para ramdam na ramdam ni Pastor Kibuloy yung ginagawang pagsuporta sa kanya. Yung mga kumbaga marinig niya ho yung mga nagsasalita sa entablado, especially ng mga miyembro rin ho ng PDP laban ng mga senatorial natatakbong pagka-senador dyan sa itong parating na halalan. Para marinig niya rin ho yung mga ibang tao na nagsasalita dyan sa entablado kung paano siya bulahin. Para marinig siguro ni Pastor Kibuloy kung paano palakasin ang loob niya. Siyempre, di ba, na kunyari maisip ni Pastor Kibuloy na mananalo siya. Kasi ito naman, kahit anong gawin naman kick-off proclamation rally nito, wala namang kapanapanalo ito. Sa bagay, kumbaga sa parte ito ng game parte ito ng laro di ba? Siyempre nga naman, tatabok ang pagkasenador, may pondo, may pera ka, dapat may ganito ka. Di ba? Kumbaga, yan yung mga proseso para makapag-kampanya ka Especially kung may pondo, may pera, di ba? Pero ang dulo niyan, talo pa rin. Sus, Mario. Ito mga kababae, isa ho sa nagsalita ho rito sa entablado ho ng kick-off proclamation rally dyan sa Inaris Gym, Pasig City. Tama? Ayan, tama, proclamation rally Inaris Gym, Pasig City. Ito hong isa sa mga ni Digong, tuta niya rin na si Bato de la Rosa. Isa ho sa nagsalita, mga kababayan, mga ka-analyze. Nagbida-bida rito sabi ko nga, putik. Ito ni Kibuloy, kumbaga, event niya ito Pero ang binida niya, sarili niya, hindi si Kibuloy. Siguro sinulit ni Senador Bato, no? Siguro sinulit niya. Nako, pagkakataon na to, medyo sulit pa sa gastos. Oo. Kick-off proclamation rally ito ni Pastor Kibuloy, pero binida niya ng binida, sarili niya. Pakinggan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Itong mga gagawing talumpati ho ni Senador Bato de la Rosa na kung saan magugulat kayo. Marami ho siyang mga sinabi. Pakinggan natin At baka sabihin dito ni Bato de la Rosa, pati kaluluwa niya, naniniwala siya, may-ari si Kibuloy, Senador Bato, naniniwala ka ba na ang kaluluwa mo, may-ari si Pastor Kibuloy? Pakinggan natin mga kababayan. Please take your seats. Salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, ako po'y nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Dali. Sigurado ba kay OJC lahat?
Wala bang hatak dyan? Tuloy natin. Kasi doon sa Liwasang Bonifacio, konti eh. Sa mga maisog rally, konti eh. Dito medyo napuno yung Inaris Gym eh. Hindi natin alam kung gaano kalaki yan. Oh, edi tatanong lang naman ako, kay OJC member ba lahat yan? Ha? Paano pag halimbawa may lumabas? Halimbawa lang may lumabas na nandiyan dyan. May katibayang picture, nag-selfie, na hindi siya kay OJC member. Kasali dyan. Paano na lang? Halimbawa lang naman, halimbawa lang. Bali mo, magkatotoo. Try natin. Maraming salamat po. Alam po ninyo, magkwento lang ako sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter. Na kung pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinick up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Pagbaba ko sa chopper sa Baguio, lumipad ulit ang chopper pauwing Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay paakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ang piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito personal na laban. Laban natin lahat ito. Laban. Liwanagin natin ito mga kababayan ha. Kasi ang kiniklaim niya rito, kasi nga ganito nangyari. Naaalala niyo yung may helicopter na chopper na bumaksak sa isang lugar ho ng Nueva Ecija. So paniniwala ng iba, helicopter daw ni Willie Rebillame yon. At sigurado, sabi sa balita, piloto ito ni Willie Rebillame. Isang babae, 25 years old. Hinatid muna itong si Bato de la Rosa, pati yung mga kasamahan niya yata sa Baguio. Then, pag-drop kay pagbaba ni Bato ng chopper, pati yung mga kasama niya, umalis na itong piloto, helicopter ni Willie Rebillame. Umalis na ng Baguio. Kumbaga, lumipad na, umangat na. Bumaksak ho sa isang lugar, barangay ho sa Nueva Ecija. Kumbaga, condolence ho sa pamilya. Yung katwiran dito ni Bato, siguro kaya raw daw siya hindi pa namatay o nakaligtas, may misyon. Ako hindi ako naniniwala dyan mga kababayan Hindi naman ibig sabihin porkit nabuhay ka talagang may misyon ka pa. Misyong ano? Misyon sa dalawa kasi yan Misyong ano? Misyong magandang gagawin o meron kayong dapat pagbayaran o tanggaping parusa. Alam mo ba to, hindi porkit buhay ka, ibig sabihin maswerte ka. At yung namatay, wala nang misyon. Nasusulat niya sa Biblia, Senador Bato de la Rosa, ang kamatayan is kapahingahan. At minsan, ginagawa ng Panginoon na ang tao, niloloob niyang mamatay na lang or magkasakit kasi merong mas mga hindi mangyayaring maganda kapag buhay siya. Iniiwas niya yung taong yun. Kaya ang ginagawa niya, kinukuha niya na lang
at pinagpapahinga. Hindi ibig sabihin buhay ka, ibig sabihin ikaw maswerte, may mission ka. Hindi. Maaring, pwede rin nabuhay ka, may mission ka. Ang mission mo, pagbayaran nyo ni Digong yung war on drugs, extrajudicial killing nangyari nung administrasyon niya. Ganun lang yan. Ginagamit mo pa sa politika. Sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Laban sa korupsyon. O di, nagtataka ko rito, lagi nga lang binibida korupsyon, laban sa korupsyon, laban sa korupsyon. Pato ito si Attorney Vic Rodriguez. Pero against kayo doon sa gagawing impeachment trial kay BP Inday Sara Duterte. Ano yun? Laban kayo sa korupsyon, pero pag nai-involve na korupsyon, kapartido nyo, anak ng puon ninyo na si Digong, against kayo, ganon? Meron bang ganong against sa korupsyon? Pag sinabing against sa korupsyon, partido mo o hindi mo partido, dapat papayagan yung imbestigahan. Ano klaseng against sa korupsyon yun? Pag partido nyo, ay hindi kayo naniniwala doon sa ginagawang pag-iimbestiga. Sus, Mario Joseph. Alam po ninyo, yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa, sigurado yan. At kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kayang-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Dati na hong lumalaban ang gobyerno natin, bata pa tayo, lumalaban ang gobyerno sa droga. Dati na. Pero ngayon lang nangyari na ang isang administrasyon lumalaban sa droga, grabe ang mga namatay. Libo-libo ang nadamay. Libo-libo ang mga inosenteng nadamay. Especially may mga minor de edad. Sa administrasyon Duterte lang yan. Kaya para sa akin, failed ang kanilang against drugs, war on drugs. Kasi, nagkaroon ng war on drugs na programa na may mga nadamay, libo-libo. So, sa akin hindi tagumpay yun. Sabi ko nga, merong isang hino-hostage yan. Lalaki, hino-hostage yung babae. Dumating yung mga police, what? Nabaril yung nango-hostage. Tinamaan din ng bala yung babae. Yung dapat iligtas. Nadamay, namatay din. Masasabi mo bang tagumpay yun? Masasabi mo bang tagumpay yun, may nadamay? Hindi, di ba? Parang ganun din sa war on drugs. May mga sumuko, may mga ganyang sumuko, mga ganito, ganyan. Pero ang daming nadamay, libo-libo. Paano naging matagumpay yung ganun? Bulilyaso nga yun eh. Ganun ba yung successful na war on drugs? Libo-libo na damay? Tuloy natin. Pero ang korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam nyo, kahit anong objection gagawin ko, pag ganito talagang halalan, gamit na gamit si Lord no? Pati mga mahihirap. Pag ganitong halalan, gamit na gamit si Lord, gamit na gamit ang halalan, ano? Di ba, inikilabutan? Ubus niya ang aking kagasigan ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi tayo pakinggan, kahit na mag-walk out tayo, pakita natin na galit tayo, walk out tayo, galing dyan sa proceedings, walk out tayo, wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bungo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking pagsusumikap. Hindi naman actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin nakuha ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo makabalik sa Senado.
at suswertehin na manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, Senator Bundok, Jimmy Bundok, Atty. Bundok, napakagaling na abogado. Grabe kayo. Kulelat na nga sa survey rating si Kibuloy. Inuuna nyo pang tawagin yung iba niyan. Tapos event niya yan, inuhuli niya. Iuhuli yata si Kibuloy dito eh. Oh. Of course, Senator Bongo. Senator JB Hinlo. Oh? Abogado na, fighter pa. Hindi ka marunong mag-endorse ng kasamahan mo eh. Si Kibuloy nasa kulungan na nga. Hindi na nga makapagkampanya ng personal. Kulelat na nga sa survey. Tapos iuhuli mo pa itawag. Inuuna mo pa yung iba. Gastos niya pa yan. Event niya pa yan. Proclamation rally niya pa yan. Ano ba yan? Wala ka talaga. Dapat, alam mo namang kulelat sa survey si Pastor Kibuloy, event niya yan, gastos nilang kay OJC yan, proclamation rally niya yan, iuna mo. O, iuna natin tawagin, syempre, si Pastor Kibuloy, di ba ganon? Wala talaga ito si Bato de la Rosa, inuuna yung sarili ng mga kasamahan niya na wala ka talaga. Tignan mo, Pastor Kibuloy, oh, iuhuli ka pa yata tawagin, oh. Oh? Atty. Raul Lambino. Oh? Yan, no question. Talagang astig yan, abogado. Wala, ano ay. Iuhuli pa yata si... Wala talaga. Oh, eto mga kababayan, iwan kayo ng comment sa comment section. Naniniwala ba kayo? Ako, hanggat maaari, kung banggitin ang Panginoon natin na sa walang kakwenta-kwentang bagay eh. Kasi nasusulat din yan eh. O, naniniwala ba kayo? Ito si Bato de la Rosa eh. Kaya siya nakaligtas doon sa insidente eh. Meron pa raw siyang mission. Mission ano? Mission mabigyan ng warrant. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po, pasamantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.